Happy Monday morning, guys! So, after ng ubong Yasumi or summer vacation dito sa Japan, first day uli ng trabaho ngayon. Maaga akong gumising, kahit walang masyadong tulog, kasi nga nasanay nga sa puyatan itong nagdaang holiday, excited ako kasi supposedly, today is the first day ng pagpasok ng isa sa mga paborito kong staff na si Lady Bojanowski. O, diba? Talagang foreigner yung dating nung apelyido niya. Since nagkaroon ng trouble daw sa company na papasukan niya, na-move yung start niya bukas. So, bukas uli, ika nga. Pag ganitong Monday kasi, usually, tapos umuulan pa sa labas, traffic po. Kaya, hindi lang naman sa Pilipinas nagkakaroon ng traffic. Dito rin po sa Japan, kasi yung time frame, o yung bracket niya, is sabay-sabay lumalabas yung mga sasakyan. Well, good thing is, may company car na pinapagamit sa akin, kaya hindi ako masyado nagre-reklamo sa gasolina dahil sagot nila lahat. Pero, alam niyo yun yung effort talaga na gigising ka ng umaga. Eto, magme-makeup ako. Naku, pasensya na kayo. Teka, tingnan ko yung sarili ko, no? Ayan, sandamakmak ang aking pimples. Hindi ko alam kung saan nagmumula yan. Sa edad ko, nagkakaroon pa ako. Pagkatapos, alam niyo, na-inspired ako kay Unclutz, yung YouTuber, na hindi ko rin maintindihan kung bakit nung pagbukas ko ng YouTube, siya na yung paborito kong panoorin. Napuyat ako sa kapapanood sa kanya, tapos si Roberto, yon na nirefer, na sinabi naman sa akin ng isa sa best friend ko, si Maring Odette, na maganda panoorin. And he's very accommodating. Actually, nag-message ako dun sa, nag-comment ako dun sa isang post niya, dun sa Daiso, and then, nag-reply siya kaagad. Na-excite ako kasi, this is my second video sa YouTube. Na-excite ako, grabe, kasi, alam nyo, mahilig akong dumaldal eh. Pag ako'y natahimik, dalawang bagay lang yan. May kinakain ako or may lagnat ako. So, yun nga daw. Sabi nga ng mommy ko, ng mga lola ko, or ng daddy ko, pinakain daw ako na ano ng baboy noon, nung bata ako. That's why, napakadaldal ko daw. Pero it's a sign that I'm healthy and happy kasi daldal lang ako ng daldal. So, well, I've been here in Japan for 20 years. Sa September 26, 20 years na ako. And, nireview ko talaga yung mga papeles ko kasi I really want to know and remember the exact date kung kailan ako naging Japanese citizen. So, itatakil din natin yan sa mga darating kong videos, yung how to apply for Japanese citizenship sa mga interesado. And then, doon naman sa visa application, yung mga visas like student visa, refugee visa, marriage visa, lahat yan, pwede po nating itakel. Disclaimer lang po ho, I will be only talking honestly and nakadepende po lahat yan sa aking experience. Lahat yan. Wala akong ikikwento or sasabihin sa inyo na hindi totoo na naaayon din sa aking sariling karanasan. Yan ho yung asahan nyo sa magsusunod kong videos. So, sana may matutunan po kayo. Comments and subscribes lang po. Tapos, iyon, yung mga knowledge ko na natutunan ko dito sa Japan, hindi ko ipagdadamot na i-share sa lahat. So, I know mayroong mag-a-agree and disagree, pero kanya-kanya po tayo ng mga pamamaraan, paniniwala at buhay dito sa Japan. So, 20 years na nga. Ang tagal na pala. Oh my God. Parang kahapon lang. Alam nyo yun. Tapos, I really think God bumuo siya ng mga tao or gumawa siya ng mga tao na super tatalino na nakaimbento ng internet, especially Messenger, kasi kahit nung Skype pa lang,
Nakakausap na namin everyday on video ang parents ko. So, I don't worry that much na yung pamilya ko sa Pilipinas. And most of all, the friends. Alam niyo, ang laki na natitipid sa telephone bills. Kasi nga, may messenger na. So, sana lang gamitin sa tamang pamamaraan kasi may mga hackers pa din. Pero hindi na natin may iwasan yun, ano? Talagang may minus, may plus, may minus, may advantage and disadvantages sa mga bagay-bagay. Well, going back, nagtatrabaho po ako sa Kyoetsu. Actually, Kyoetsu Midcom Placement Agency na tumutulong sa ating mga kapwa o sa mga tao na magkaroon ng trabaho, maihanap ng trabaho. So, human resources, management company, supervisor ako dyan, and ako yung interpreter-translator ng mga Pilipino. So, yung sideline ko, which is I'm not really that active na, kasi excuse me, oh my God, I'm sorry. Hindi na natin may edit yan. It's natural na babahin na within the video. So, yung asan na ba ako? Yon. The other part-time that I have is as a public interpreter translator sa Police Fiscal Court Immigration Lawyers Association and Women's Consultation Center. Pero hindi na po ako masyadong active. Actually, sa immigration, telephone interpretation lang naman mostly. Bihira na rin po ako magpunta sa police sa mga interpretation and translation tungkol sa mga jikeng or incidents na nangyayari sa kapwa natin Pilipino. Kasi nga, regular employee na po ako sa isang company and wala na pong time. They always call you kapag, on call lang po kasi kapag may accident, incident, mga pangyayari na kinakailangan ng ating serbisyo. So, ikukwento ko din sa inyo yan para malaman nyo doon sa mga interesado. Maganda naman po yung per hour ng pagiging interpreter-translator sa mga government offices. So, medyo may mga risk lang and may mga requirements and you really have to be registered. Yun po. So, ikikwento ko din yan. Gagawa din po ako ng video about that. So, you really have so many things to expect. Plus pa yung nag-aaral din ako mag-makeup. Kasi simple lang, ayan, eyeshadow, kilay-kilay, na minsan di ko makasundo yung kilay ko, parang may World War II dun sa kanan, tsaka dun sa kaliwa, tapos yung lipstick ko, minimix ko lang. Talagang wala akong masyadong kaalaman sa mga brands, sa mga makeup. I don't really use yung heavy perfume, kahit yung heavy lipstick. Ang kilala ko lang talaga since pagkabata, since high school pa ako, is Avon and Maybelline. And Maybelline is one of my favorites. So, wala akong alam sa latest brand niya, kaya nanonood talaga ako ng mga sikat na YouTubers, pero nanonood daw talaga, pero isa lang naman, dalawa lang yung pinapanood ko. And totoo nga naman, YouTubers talaga kailangan madaldal ka, kasi you really have to make something na gusto mo. Gusto ko talaga magdadaldal. That's why, yun, it's one of the reason kung bakit madali din ako natutong magsalita ng Hapon. Yan. So, ikikwento ko din yan. Tuturuan ko din kayo ng mga techniques kung paano kayo makakabisa ng Japanese language and writing, reading, na alam kong hindi kakainin ng lahat ng oras nyo. So, forever din ako nagda-diet. So, doon sa mga may tips para sa diet, turuan nyo naman ako. Para hindi naman ako pinagtatawanan ng mga friends at husband ko. Dahil wala nang sabay seryoso sa pagda-diet ko. Yun daw yun. Okay, so,
mahaba-haba na to. Well, guys, please wait for my upcoming videos and please like, comment, and subscribe. Maraming salamat po. Have a blessed weekend lahat. So, start Monday. So, sana iwas aksidente and God bless you all kahit medyo maulan. Ingat kayo lahat. Bye-bye. Mwah, mwah.